Bantag, Roque, Dumlao, priority ng PNP para hulihin mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay dumami pa. June 11, hopefully matuloy na ang pagbasa ng article of impeachment. Ayan. At yung committee report ni Ontiveros tungkol doon sa investigasyon sa ginawa kay Kibuloy, ilalabas na rin ng Senado. Ayan po yung ating pag-uusapan. So unahin natin itong Gerald Bantag, dating Director ng Bureau of Correction na nasasangkot doon sa lapid case, ay tukoy na po ng PNP. Malapit na rin daw mahuli ito. Si Harry Roque na nagtatago sa abroad, pero ito ay hinahanap na rin ng Interpol at ng ating PNP. Si Rafael Bayon, Dumlao, yun naman sangkot doon sa pagkamatay ng isang Koreano noong 2016 na namatay o pinatay sa loob ng Campo Crame, ay convicted na ito, hinahanap na rin po kasama sa high profile priority na arestuhin ng Philippine National Police sa ilalim ni General Nicolas Torre III. Ayan. Okay? At ito naman pong mga ebidensya, dagdag na mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte ay dumami pa. Kasi tuloy-tuloy nga po, dati ko na rin nabanggit ito, ang pagsusumiti ng mga dokumento ng lahat ng mga ebidensya magpapatunay dun sa human rights violation o crime against humanity. Yan po ang ginagawa ngayon ng mga prosecutor ng ICC at ipag-ugnayan sa mga private prosecutor na mga individual complainant at biktima sa tukhang under Duterte administration. So ito po yung sagot ng mga prosecutor doon sa dating minamaliit ni Sara Duterte na 181 lang daw yung ebidensya. Maliit daw yun, wala yun. Ngayon po nagkasunod-sunod. Kung hindi ako nakakamali, halos 300 na mga ebidensya at dokumentong na isumiti ng ICC. At continuous po ito. Kung yung mga gunita, sinabi na rin ng ICC na kanilang ini-open online ang communication para sa pagbibigay ng iba pang mga document o impormasyon kung sino ang mga posibleng biktima dito sa Pilipinas. Kung yung mga gunita, sinasabing nasa 20 hanggang 30,000 ang naging biktima nun. Pero hindi po lahat yun kailangan. Sabi nga nila, 1,000 lang okay na eh. Basta meron lang kasi iba naman ang paglilitis sa ICC kumpara sa ating local court. Dito sa local court, paramihan ng biktima, paramihan ng complainant, lumalakas ang kaso. Doon po sa ICC, hindi ganun. Kahit na ilan lang na mapatunayan, yun na po ang magiging basihan ng mga senate, ng mga judges ng ICC. So yun po yung update tungkol dyan. Hindi ho talaga totoo na siya makakalabas na, palalabasin na. Yan ay propaganda lang ng mga DDS at ng kanyang mga politikong at mga kalyado. Hindi ho yun mangyayari. Kasi ang ICC nakatutok sa kaso. Ang prosecutor nakatutok sa ebidensya. So, ang depensa na lang ng panahon ng kampo ni Duterte, yun ang hindi natin alam. Lahat ng mga motion, petition, pag-question na kailang ginawa, lahat ni-reject. Yung issue sa jurisdiction, ay ngayong month na ito ay didesisyonan yan. Kung hindi nakakamali ako, hanggang June 9, binigyan ng deadline ng ICC judges ang lahat ng mga kinaukulan, both defense at prosecutor, para ho dyan sa usapin ng jurisdiction. Okay? Kinu-question yan ng kampo ni Duterte. So, anytime pwede ho mag-decide. Pag ang decide, nireject at pinandigan ng ICC na sila mayroong jurisdiction, tuloy-tuloy po ang trial by September. Okay? Sunod na pag-usapan natin, June 11. Actually, ilang araw na lang. Yan na po yung huling araw ng sesyon ng ating 19th Congress. Pag ito'y hindi pa ginawa ng Senado na bigyan ng pagkakataong mabasa yung article of impeachment laban kay Sara Duterte na mga prosecutor, talagang hindi na matatanggap ng taong bayan yun. Actually, hindi lang yung pagbasa ng article of impeachment. Dapat mag-kumbina, mag-resume na yung mga senador judges para umpisa na ngayong bago matapos ang 19th Congress at itutuloy ng 20 Congress. Yung debate at legal issue between 19 at 20 Congress hindi pa tapos, pero majority ang nagsasabi na pwedeng ituloy ang impeachment na ito dahil sakop pa ito ng 1 year
na pinag-uusapang ban sa article of impeachment o impeachment case laban sa mga impeachable official. Pangalawa, nakasaad naman sa batas din na tuloy-tuloy yan kung hindi matapos dahil iba ang impeachment kaysa mga paggawa ng batas. Ang nagsasabing hindi na dapat talakayin sa 2020 Congress ay yun lang mga makaduterteng senador, mga makaduterteng abogado. Pero yung neutral na mga abogado, nakakaintindi ng mga batas, lalo ng saligang batas, sumasang-ayon na ituloy ang trial pagdating ng 20 Congress na July mag-uumpisa yan. Ayan po ang mga update yan. Aabangan natin. Maraming mangyayari ngayong linggong ito. Kasi last week na, itong linggo itong last na po ng 20 o ng 19 Congress. Kasi pagkatapos ng June 11, kinabukasan, June 12 yan, di ba? Independence Day. Tapos 30 ng June, sarado ng Kongreso. Wala na yan. Kaya itong 11 na lang ang ating inaasahan by Wednesday na yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin, pero okay lang po, mag-react, comment, like, and share, at subscribe, follow sa aking mga channel. Kung hindi pa po kayo subscriber nito, sama na po kayo sa Mike Abe Opinions at yung MA Pinoy TV. Ito yung pag-usapan natin isa. Baka akala nyo tapos na. Naku, kinumpirma na po ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng komite na nag-imbestiga doon sa controversial na naging problema ni Kibuloy at saka ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? Kahit nakakulong na si Kibuloy, dahil dun sa kasong qualified human trafficking, non-bailable offense, halos sa 8 or 9 months na yata siya nakakulong, walang kinalaman ng Senado dyan. Ang sabi ni Senador Ontiveros, ilalabas niya ang kumpletong report. At sabi niya ay karumal-dumal, nakakasyak na mga testimonya at sinabi ng mga testigo. Kaya kanya hong i-recommenda sa Senado ang kanyang committee report at makagawa ng mga kakulang mga batas. Although ngayon ongoing na yung mga kalang batas para sa pagbibigay ng proteksyon sa kababaihan, sa mga manggagawa at mawala rin ho ang pang-aabuso ng mga makapangyarihan. So inisal na sinasabi ni Ontiveros ay masasyak daw ang Senado at ang mamamayan doon sa kanyang committee report dahil talaga daw kung kakaiba ang nangyari sa mga di umano'y biktima sa kamay daw ni Kibuloy. So yan po ay committee report. Wala tayong magagawa. Official yan. Official document yan. Yan ay mas magandang ilabas kasi kung hindi lalabas ng committee report, parang baliwala yung in aid of legislation investigation. So pinangangatawanan po until now ni Senator Ontiveros ang kanyang ginawa at kanyang paninindigan. Wala siyang takot. Iba yung committee report ng Senado kaysa sa ongoing na kaso ni Kibuloy sa korte diyan sa Pasig. Magkaiba yon. Pero ang pinanindigan po ng matapang at magiting na senador ay kung ano ang nadiscover, yan ang kanyang i-report sa Senado at yan ay malalaman ng publiko. Magiging on record sa Senado kung ano ang ginawa ni Kibuloy, ano ang reklamo laban sa kanya at kung ano yung mga nangyari sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Yan po yung mga mangyayari. So abangan ninyo kung ano ang susunod. Okay? Please like at share ng ating video.